China nabitag no sa sarili nilang bitag. 55 sundalo mga kapatid ang nasawi, no? 55 sundalong Tsino ang nasawi dahil nabitag sila ng sarili nilang bitag sana, no mga kapatid. Ito ang ating panonoorin mula sa channel ni Sa Iyong Araw. Pero bago natin to simulan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Yan po, nakikita ninyo. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, opinion, criticism, reaction at kung ano-ano pa sa iba't ibang mga topic, mga iba't ibang mga issue at mga balitang napapanood natin sa mundo ng internet. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ang aking tatalakayin na kwento ngayong araw na ito ay mula sa ngayon ay nagiging pinakapeligrosong bahagi ng tubig sa mundo, ang Yellow Sea. Isang bahagi ng tubig na matatagpuan sa pagitan ng mainland China at ng Korean Peninsula. Kung ang mga digmaan ng mga tao at bansa ay hindi pa sapat, ito'y nagiging isang bagong tanghalan ng alitan kung saan makikita natin dito ang kasakiman ng bansang China. Dahil hindi lamang West Philippine Sea, Scarborough Shoal, mga parte ng Taiwan, kundi pati na rin ang bahagi ng Korean Peninsula ay inaagaw ng China dahil ang parte ng Yellow Sea daw ay pagmamayari nila. At 'di ba? Kung naalala ninyo yung mga reaction video natin, 'di ba? Kung meron mang dapat sisihin ng China kung bakit sila nagkakaroon ng maraming kagalit, walang iba kundi sarili din nila, no? Dahil lahat na lang kanila, lahat na lang inaangkin nila, mga tol. Dahil sa ginawa nilang ito, makikita mga kaibigan ang resulta ng kanilang ginawa. Isang trahedya na binabagit ng karamihan ay karma sa bansang China. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Gusto ng China ang 100% na kontrol sa Yellow Sea. Gusto nilang ilagay ang kanilang puwersa roon, ilagay ang barkong pagdigmaan, kontrolin ang ruta ng paglalakbay ng mga sasakyang pandagat at magtakda ng mga patakaran sa kalakalan. Binabantay nito ang lahat ng barkong pagdigmaan na dumaraan dito. Ito'y dahil sa bansang Taiwan, isang teritoryo na inaari rin ng China. Isa sa mga mekanismong pangdepensa o pang-atake ng China ay ang mga bitag sa ilalim ng tubig. Ipinamumukhang masamang balita na ngayon ay tila nauurong ang mga takting ito. Noong ika-21 ng Agosto, nahuli ang China sa kanyang sariling bitag. Tignan ang ulat na ito na kung saan hindi bababa sa 55 na mga isda mula sa China ang nawawala matapos mapulid ang kanilang submarine sa isang bitag na itinayo ng China para sa kanilang mga kaaway. Nawi ito sa pagsasangkot sa kanilang sarili mga kababayan. Ayon sa ulat, ang isang submarinong plan ng China ay bumangga sa isang kadena at angkla at ang sanhi nito ay pagkabasag ng sistema, nagkaroon ng kakulangan ng oxygen at ang pagka-intoxicate ng mga miyembro ng crew. Kabuuan, 55 na opisyal ng China ang umano'y namatay. Nako. Kabilang dito ang 22 na opisyal, 7 kadalagahan, 9 na petty officer at 17 na mga mangingisda. Ang sanhi ng kanilang kamatayan ay nakakalang hypoxia. Ang pinagmula ng impormasyong ito ay mula sa British intelligence. Natural, itinanggi ito ng China, ngunit may mga credible na mga ebidensya na ito nga ay nangyari. At kung Siyempre tatanggi nila yan. Ayaw nila maging kahiya-hiya sa sarili nilang kapalpakan, di ba? ito nga ay nangyari, ito isang malaking kahihiyan para sa bansang China. Isang mapait na paalala kung paano maaring bumalik sa kanila ang kanilang pamumukod o dahil sa kanilang kasakiman. Sa nakalipas na 6 na taon, sinikap ng China na gawing palaruan ang rehiyong ito. Binubuli nito ang mga maliliit na mangingisda gamit ang kanilang malaking mga barko. Hindi lamang sa Yellow Sea, kundi pati na rin sa ibang lugar tulad ng South China Sea. Halimbawa, pinilit nito ang Pilipinas sa isang insidente. Kamakailan lamang, pinaikot nito ang isang underwater barrier upang hadlangan ang paggalaw ng mga barkong Pilipino. Tinanggal ng Pilipinas ang barrier na ito at naglabas ng video ng kanilang mga divers na nagtanggal ng mga ito. Mukhang hindi natuwa ang China sa desisyong ito. 2 linggo na ang nakalipas, nagbanggaan ang isang bangkang pandagat ng Pilipinas
at isang dayuhang barko. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa kamatayan ng 3 mangisda at pagkasugat ng 8 pa na miyembro ng crew. Alam nyo ba kung saan ito nangyari? Malapit ito sa Scarborough Shoal, ang parehong lugar kung saan inilagay ng Beijing ang kanilang underwater barrier. Isang aktong pagiganti ba ito sa Beijing? Tila ganun na nga, ngunit hindi pa tiyak ang pagkakilala sa barko kahit hindi pa ito tinutukoy ng China. Sinusuri pa ito ng mga otoridad, pero ang bagay na ito, ang kasaysayan ng China ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Mayroon itong kasaysayan. Pero yung pagkakabangga parang hindi naman ata naiugnay, no? Parang may napanood na akong balita, no? Na hindi naman naiugnay sa China yung barkong bumangga doon sa mga mangingisda na naging sanhinga ng pagkasawi ng ilang mga mangingisda ang Pilipino, mga tol, no? Parang hindi ata galing sa China yon, no? So tuloy natin. Pwede kayo mag-comment sa baba kung naaalala ninyo yung balita. Ng pagtama sa kanyang mga sasakyang pangisda sa mga mas maliliit na bangka. Kasaysayang dapat umapi sa kanyang kapwa, ngunit siya naman ang nasilo sa kanyang sariling patibong. At dahil sa pangyayaring ito, naulat ito sa halos buong mundo at nakita nila kung paano raw nakakarma ang China dahil sa kasakiman nito. Mga taga-Roma 12 verse 19 to 21, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Subalit kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay mabubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Tunay nga mga kaibigan. Ganda ng gantalatang yun, mga tol, no? Kasi kung gagawin mo yung ginagawa ng masama, masama ka rin, di ba? Hayaan mo sa Panginoon Diyos ang paghihiganti. Pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, mga tol, no? Kailangan pa rin nating manindigan. Hindi tayo magsisimula ng gulo. Hindi tayo magsisimula ng away. Lagi tayong didepensa lang, mga kapatid, no? Didepensa lang, poprotektahan lang natin kung ano yung atin, pero hindi tayo maghahamon, hindi tayo magsisimula ng gulo. Magkaibang bagay kasi yun, 'di ba? Na masyadong advance lang mag-isip yung iba nating senator na takot na ata, no? Nanginginig na sa takot ata, Kaya ganun na sila mag-isip, Yung tipong pag-response lang natin o pag-react lang natin sa mga ginagawa ng China, feeling nila sasabak na tayo sa kaguluhan, 'di ba? So hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. No? Magkaiba kasi yung pinoprotektahan mo lang yung nasasakupan mo, na kiniklaim mong nasasakupan mo, kesa doon sa maghahamon ka na talaga ng kaguluhan. So eto nga, no, ang nangyari sa China dahil doon sa mga nilagay nilang patibong, hindi natin alam kung para kanino yung mga bitag na ginawa nila, sila rin yung nabitag doon. At nabalita nga yan, no, sa iba't ibang mga news agencies, sa iba't ibang mga bansa, mga tol, na maraming nasawing mga incheck dahil nga dyan sa bitag na sila mismo ang naglagay. Hindi kasi sila makontento dun sa karagatan na meron sila, napakalawak na nga nun, Gusto pa nilang sakupin yung kabuuan talaga, no? Na hindi dapat tayo ang magiganti laban sa ating mga kaaway. Ipakita natin ang tunay na pagmamahal sa kanila. Dahil ang magiganti laban sa kanila ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Katulad na lamang ng pambubuli ng China, makikita natin ang Panginoon mismo ang nag-allow na mangyari ito sa kanila upang makita nila ang lesson na hindi dapat sila maging sakim at hindi sila dapat mambuli ng mga bansa na mas maliit sa kanila. Dahil bagaman maliit ang ating bansa, ako'y naniniwala tayo ay pagmamayari ng isang malaking Diyos na siyang magtatanggol sa kung sino man na nagtatangka na lumaban sa isang maliit na anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Sa kasaysayan mismo, no? Hindi porket maliit ka, walang-wala ka na, mga tol. Di ba? Ang daming mga patunay na yan na kapag ikaw pinanigan ka ng Panginoon dahil tama ka naman, di ba? Pinanigan ka, walang malaki ang pwedeng makagiba sa'yo, di ba? Kahit na mahina ka sa paningin ng mga kaaway mo, magiging malakas ka basta manalig ka lang. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo, mga kapatid, dito sa videong napanood natin? No, hindi natin syempre dapat ikatuwa yung nangyari doon sa mga sundalo, sa mga napahamak, no? Hindi natin dapat ikatuwa 'yon. Walang dapat matuwa sa nangyaring 'yon, mga kapatid. Sabihin na lang nating aksidente lang din, 'di ba? Pero ulitin natin, mga kapatid, no, hindi tayo naghahamon, hindi tayo nakikipaggulo.
sa kanila. Pero kailangan natin talagang protektahan, kailangan nating manindigan para sa ating soberanya, no? Yung pagtindig natin na hindi nangangahulugan na handa na tayo o gusto nating makipaglaban sa kanila, pinoprotektahan lang natin yung atin. Yun ang dapat itatak sa utak ng iba nating mga mambabatas diyan na 'pag ang Pilipinas, pumapalag feeling na lang nila, sasabak na talaga tayo sa gulo, 'di ba? Ano na, iba na mag-react, 'di ba? Iba na mag-react. Ikaw, anong masasabi mo? Comment ka lang sa baba, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.